Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman, maayos ang kalagayan. At syempre, patapos na ang Mayo. At matatapos na lang Mayo ay marami pa rin tayong mga ganap. Busog pa rin tayo sa mga ganap. At syempre, marami rin tayong inaasahan na mga happenings sa darating na buwan ng Hunyo. So, abangan po natin yan, mga kabarangay. So, ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So, unang-una, syempre, ang ating BSA Sports League ay naging successful ang ating opening ceremony. So, syempre, this Sports League is led by our BSA SK, of course, in collaboration with the Barangay Council. At sa ating naging opening ceremonies, nagkaroon tayo ng simpleng parada dito sa ating village. Nagkaroon din tayo ng program, simple program din. May mga entrance pa, entrance pa kami mga officials, yung mga teams, syempre. Naging guest rin natin, ang ating kaibigan na PBA player na si Sir Aljon Mariano. At of course, nagkaroon din ng mga raffle na talagang inabangan din ng ating mga participants. Meron din tayong mga libreng coffee, may mga ilan din na mga partners natin na nag-set up ng mga booth para makapagbigay ng freebies sa ating mga participants ng ating sports league. So again, congratulations sa ating SK, of course, sa ating barangay council, sa lahat ng mga sumali sa ating opening ceremonies. Maraming salamat. At syempre, sa ating mga players, good luck. At syempre, huwag natin kakalimutan, sports lang. Enjoy natin itong ating sports league na walang gulo at syempre, injury-free. At syempre, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang iba't ibang collaborations, kaugnay ang livelihood and employment. So medyo sunod-sunod to nitong mga nakaraang linggo. So nakakatuwa na very busy ang ating Committee on Livelihood and Employment. So unang-una diyan, syempre, ang ating Kaagapay program ay tuloy-tuloy pa rin po. So this is a collaboration with the Pasig City local government. At ang Kaagapay program is a localized version ng Tupad na hatid naman ng DOLE. So it's a 15-day program at ang sahod nila ay minimum wage. So talagang malaking tulong din po ito para sa ating mga kabarangay. So I'm sure may mga darating pa na batches nitong Kaagapay program. So makipag-ugnayan lamang po sa ating Committee on Livelihood and Employment sa mga interesadong sumali sa programa pong ito. So again, maraming salamat sa Pasig City LGU, sa Pasig City LEDIO, sa paghatid ng Kaagapay program sa Barangay San Antonio. At syempre, isa na namang collaboration din kasama ang Pasig City LEDIO. Nagkaroon tayo ng isang consumer education seminar. At ang main partner natin dito ay ang Department of Trade and Industry. So nakakatuwa dahil tinalakay sa seminar na ito yung consumer rights, yung ating mga karapatan bilang mga mamimili, lalong-lalo na uso ang online. So na-discuss din 'yan. Syempre yung mga in-store purchases natin, yung mga kung ano yung mga bawal, yung mga no return, no exchange, yung mga warranty, na-discuss din po 'yan. At syempre, tinalakay din yung mga DTI-approved products, yung mga FDA-approved products as well. Para matiyak na bilang mga consumers, yung mga nabibili natin produkto ay up to standards. So again, naging very informative. Kahit ang inyong lingkod ay umattend din sa seminar na ito. So meron din tayong mga naging katanungan sa kanila patungkol sa ating mga DTI concerns din sa mga business establishments, mga business entities na nandirito sa ating barangay. So nabigyan naman ng linaw, nakakatuwa, maayos at very engaging yung naging talakayan.
So again, ang aking pagpapasalamat sa mga resource speakers mula sa DTI, sa Pasig City Ledio. Maraming salamat sa inyong patuloy na kolaborasyon. At syempre, sa Barangay San Antonio, nagkaroon din tayo kamakailan ng Kadiwa ng Pangulo. At ito'y sinagawa sa ating barangay hall. So yung Kadiwa, ito yung pop-up na setup ng ating pamahalaan. National government ito. Na kung saan ay inilalapit ang mga abot-kayang bilihin sa ating mga kababayan. So sa naging Kadiwa setup natin, of course, merong bigas, may mga prutas, may mga fresh produce, may manok, tinapay, may dry goods pa nga eh. So talagang all-in-one na itong Kadiwa ng Pangulo setup dito sa naganap dito sa ating barangay. So of course, nakakatuwa, maraming tumangkilik. Lalong-lalo doon sa 20 pesos na bigas per kilo. Talagang ang laking savings sa ating mga kabarangay. So dati yung Kadiwa ay naging partner na rin natin, lalo-lalo na nung yung post-pandemic, nung nag-a-adjust na tayo to new normal. So isa rin sila sa mga naghatid doon ng murang bilihin sa ating mga kabarangay, kasabayan ng mga rolling stores natin. Kung natatandaan nyo pa nung time ng pandemic, na meron tayong mga rolling stores na dineploy dito sa ating komunidad. So again, maraming salamat sa mga merchants, sa mga tumangkilik nating mga kabarangay sa Kadiwa ng Pangulo. Of course, sa Department of Agriculture, maraming salamat. At syempre, sa ating Pasig City Ledio for your coordinating effort. So again, maraming salamat sa ating Committee on Livelihood and Employment sa ating patuloy na mga kolaborasyon para sa mga livelihood and employment programs dito sa ating barangay. And of course, mga kabarangay, ilang important announcements lamang po. So, syempre, mag-end of the month na naman. So, syempre, this week, gaganapin ang ating mga monthly sustainable programs ng Barangay San Antonio. So, syempre, unang-una dyan, happening today, ang ating BSA Pray and Play Youth Camp. So, ito yung ating values formation activity para sa mga kabataan ng Barangay San Antonio, which will be led by, of course, BICF, na last Sunday ay nagdiwang ng kanilang 47th anniversary. So nakakatuwa na patuloy nating naisasagawa ang programang ito para sa mga batang San Antonio. So we do look forward also sa ating bagong collaboration para naman sa mga scholars, yung ating barangay scholars. So sa aming pakikipag-usap ng BICF, it will be something like pray and play also. Pero syempre, mas iaakma naman natin sa edad ng ating mga participants, sa mga college scholars. So medyo mas pang mga teenager na, yung mga teens, ang ating target market dito sa ating pinaplano. So this coming June na yan, yung ating magiging programa naman para sa ating mga scholars. So magkita-kita po tayo sa ating Pray and Play program. And of course, this Saturday, double event na naman tayo. So unang-una dyan, ang ating Basura to Ayuda program, our Bayanihan Waste Management program dito po sa Barangay San Antonio. So of course, dating gabi, ang ating drop-off points ng ating mga recyclables dito sa may Garnet Road, malapit sa Mega Plaza Condominium at sa Robinsons Galleria. At syempre, yung isang location natin naman dito sa ating BSA Urban Garden, dito sa ating village. So syempre, ipunin na natin ang ating mga recyclables, yung mga recyclable waste natin. Syempre, sa mga suki natin, I'm sure alam nyo na ang gagawin. Doon naman sa nagbabalak pa lang sumali, syempre, ipunin na natin ng maigi ang ating mga recyclable waste para ma-exchange na natin sa mga kilo ng bigas. So, sana marami na naman ang makiisa sa ating Basura to Ayuda program. At syempre, habang nangyayari yan sa Garnet Road at sa ating Urban Garden, sa Emerald Avenue naman, ating isasagawa ang ating BSA Sininggaling program, our monthly free art workshop.
And this month's theme ay syempre para Mother's Day, no? Mother's Day special, no? Itong ating Sining Galing program. So ang theme natin is Growing with Gratitude, isang pagpupugay kay nanay. And of course, ang ating volunteer artist ay si Miss Lelvin Luan na talagang suki na natin, no? Talagang Miss Lel, thank you. Talagang hindi ka tumatanggi sa mga pagkakataon na maging volunteer artist natin para sa Sining Galing program. So very excited na naman tayo, no? I'm sure maganda ang inihanda na session, no, ni Miss Lel para sa ating mga Sining Galing participants. At syempre kasabay niyang ating Sining Galing setup, no, magkakaroon din tayo syempre ng ating monthly installation ng ating BSA Unplugged. So ito yung ating reading corner para sa mga bagets, no? Ito yung ating no gadget zone, no? Syempre andyan din ang ating BSA First Citizens Park. So ito yung ating pop-up na pet park, no? Na kung saan pwede maglaro ang ating mga fur babies. At syempre, no, ilulunsad din natin this coming Saturday ang Eco Pop. So ito pong Eco Pop is a collaboration, no, with our stakeholders. At ito ay isang sustainability initiative, no, ng ating barangay para mas lalo pa natin ma-promote, no, ang environmental protection and sustainability dito po sa ating komunidad. So very exciting, no? Talagang busog na busog ang ating weekend, pagtatapos ng Mayo. So magkita-kita po tayo at syempre, no, i-share po natin sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, no, at sana ay makiisa tayo sa mga sustainable programs ng ating barangay. And of course, last but not the least, this coming June, no, yung ating Ligtas Tigdas Immunization Activity. So ito po yung supplemental immunization program, no, ng Department of Health. At layunin nito ay puksain, no, ang tigdas. No? So yung ating immunization is para sa measles and rubella. So talagang i-intensify po natin ang immunization sa ating community. So of course, sa ating health center, tuloy-tuloy po yan from June 1 to June 15. And magkakaroon tayo ng pop-up location sa Ortigas Park, no, sa June 8 to 11. And meron din sa June 15. So, maaari lamang po, no, makipag-ugnayan sa ating mga health center staff, no, para sa yung pag-avail po ng bakuna na ito. No, very important po to para matiyak natin ang maayos na kalusugan ng ating mga anak. And of course, mga kabarangay, again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga nangyayari dito sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, no, na very busy ang SK ngayon. Of course, sa ating social media team, maraming salamat, no, for keeping our kabarangays informed. And of course, sa ating mga benefactors, mga donors, collaborators natin, no, maraming salamat, no. Talagang dahil sa inyo, dumadami ang ating mga activities, no, at nagiging very innovative ang ating mga activities dito sa Barangay San Antonio. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, no, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, no, sa inyong pagbibigay ng mga suggestions, no, yung mga opinions, no, maraming salamat. Talagang nakakatulong ito, no, para mas mapaganda pa natin ang antas ng pagseserbisyo dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. No? There's so much to be thankful for. So sa ating pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.